siguraduhin yung patay na yan, ha? Ano? Nagalawin mo yan? What is that? It doesn't help our takdang aralin eh. Oo nga, hindi naman yan tungkol sa panahon ng Amerikano. Maghanap na lang tayo ng iba. Isa akong tagapaglalaro. Ngunit nasama-samahan nila General Goyo. Gusto kong maglakbay at malaman ang katotohanan at hindi magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating bansa. Ang digmaan ay hindi lamang laban sa kaaway, ito ay laban din sa ating sarili. Bawat putok ng baril may kasamang takot, pagdududa at minsan pagkasira ng ating pagkatao. Hindi madali ang maging isang leader sa panahon ng digmaan. Kailangan mo ipaglalaban ang isang bayan. Nagmakama ng pagkatapos ang digmaang Espanyol at Pilipino, ngunit nagbigay daan naman ito sa pagbebenta ng Pilipinas mula sa Espanya patungo sa Estados Unidos, kung saan nagsaad ng panibagong labanan. Ang bawat sakripisyo natin ay may halaga. Ito ay nagbibigay diin sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Sa kabila ng pananakop ay may mga tao namang handang mag-alay ng kanilang buhay, kagaya na lamang nila General Luna at Gregorio del Velar. Sana hindi ko pagsisisihan ito. Gaano po ba katagal ang kontrata? 3 buwan. Huwag kang mag-alala at paminsan-minsan ay babalik ako ng Bayambang upang kunin ang mga kagamitan. Hindi ko naman maaring pabayaan ang iba kong mga kliyente. Dito po ang kwarto niyo. Oh, huwag mong kalimutan magsilang sa iyong itay upang hindi yun mag-alala. Opo. Ninong tahanan niyo naman ito? Don Mariano Nable Jose. Negosyante ng mga yate at milero dito sa Dagupan. Balita ko, maganda daw ang kanyang mga alaka. Magandang araw, Don Mariano. Hinahanap namin si Manuel. Balita ko ay nandito daw siya nagtatago. Si Manuel? Kilala ko siya. Mabuti siyang tao, pati ang kanyang mga kapatid. Huliin niyo siya! Pasensya na po sa aming biglaang pagdalo. Lagi namang bukas ang aming tahanan para sa paboritong general ng ating presidente. Mga anak ko pala, sila Feliciano, Roseo, Dolores, at Remedios. Mamayat maya, darating din ang pagkain, kaya hintayin muna natin. Sila'y kailangan mo humingi ng patawad sa aking mga dalaga, bagkos sila'y tilay na sindak kaninang umaga. Hindi na kailangan ni Tay. Baka kalain pa nila madaling masindak ang mga babae dito sa tahanan na ito. E di hindi yun na kailangan pang humili na dispensa, General. Hanga ako sa mga babaeng matapang. Ngayon pa man, hihingi pa rin ako ng dispensa sa ginawa naming gulo kanina, Binibini. Nasilayan ko na rin ang iyong mga mata. Bakit? Ano bang hinahanap mo sa mata ng aking anak, General? Ugay. Magandang araw ba yun? Magandang araw, Presidente. Nandito ako kasi gusto ko ko yung punong general ng buong Pangasinan. Maraming salamat, Camilo. Yun na ang gusto sabihin. Pauna na ako. Naku po, kasamang nakaraan. Si Felicidad, kapatid ng presidente, dating kasintahan ni Goya. Magandang araw, Senyor. Tayo ka muna bumati. Kumusta? Mabuti. Ikaw.
Hindi ko pa rin maunawaan ang lahat ng mga pangyayari. Noong kasama ko lang ang magkiting na General Luna, ngayon patay na siya. At napasama naman ako sa kampo ni General Del Pilar. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong mararamdaman kay General Goyo. Hindi ko pa rin napensa ang ugali niya. Kayo ay nagsiguro. Ating suguro ang mga loyalista ni Luna. Dahil sapagkat siya'y patay na, marami pa rin siyang kasamahan na lumalaban sa atin. Katulad ni Manuel, kailangan na natin ito gawa ng paraan at hindi na magpatubig-tubig pa. Kailangan natin masira ang kanilang mga plano. At kailangan ko ang mga taong may kaalaman at karanasan tulad mo. Tama ka. Hindi magiging madali ang hulihin si Manuel. Pero hindi rin dapat tayo magpakapampantay at umatras. Ang bawat hakbang natin ay kailangan kalkulado. Umaasa kung gagawin mo ang lahat na makakaya mo para matagumpay na dito may sakot kailangan. Ginong Emilio, kung manhin ulit hindi makakarating si Goyo, kaya ako na lamang ang naparito. Tungkol naman kay Manuel, alam ko ang lalaking yan. Matagal ko nang naririnig ang mga galaw ng mga tao ni Luna. Mag-ingat tayo. Hindi siya madaling hulihin. Siguraduhin mong handa ang lahat. Mga tao, impormasyon, at estratehiya. Hindi tayo pwedeng magkamali. Nakadepende sa atin ang tagumpay ng republikang ito. Huwag kang mag-alala, Ginong Emilio. Gagawin ko ang lahat para magawa ang misyon. Ipinapangako kung hindi ka namin bibigoin. Titiyakin kung hindi makakaligtas si Manuel. Magaling, Vicente. Yan ang kailangan kong marinig. Ang tiwala ko ay nasa iyo. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Tandaan mo, hindi lamang ito tungkol sa kay Manuel. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating republika. Ngunit bago tayo magmadali, kailangan natin siguraduhin may sapat tayong informasyon. Kung tayo magmamadali, baka magkamali tayo at mawala ng pagkakataon. Si Manuel ay isang mahalagang piraso sa larong ito. Tama, Vicente. Kaya nga hindi tayo pwedeng magpatalos-talos. Gusto ko ng plano. Pasinsinan. Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ng galaw ni Manuel ay nakikita natin. Kapag nahanap natin siya, hindi siya makakatakas. Ayon sa impormasyon na galing sa kanyang kapatid, si Manuel ay nasa pamamahay ni Don Mariano. Tuwisin yung tatlo at ang kanyang mga kasamahan. Kaya gawin niyo ang lahat. Magdala kayo ng tagumpay. Tigil! Takas ka pa talaga, ah. Kaisa na tayo, Manuel. Sumama ka sa hanay namin. Bibigyan kita ng magandang posisyon. Para sa Alaya, di ba yan ang pinaglalaban ng General? General ko na pinatay niya ng walang awa. Nang dahil sa presidente niyo, magiging alipin tayo ng mga Amerikano. Manuel, mahinig ka sa mga salita mo. Wala kang ibang patutunguhan kung may kamantayan at sa pagtuloy yan. Tama siya. Yung pagkakataon, Manuel. Sumama ka sa amin sa labanan sa halong ng Presidente Aguinaldo. Gagawin talaga lahat ng utos sa inyo naman. Bulag na, bingki pa. Parehas lang tayo ng pinaglalaban, Manuel. Ang pinagkaiba lang, tapat ka sa patay at ako tapat sa Presidente. Pinagkaiba natin. Ikaw, tapat ka sa idolo mo. Kaming mga pinatay at papatayin mo ay tapat sa isang prinsipyo. Namatay si Luna ng paninindigan. Ikaw, mamamatay ka lang dahil sa isang utos lang. Hindi ka isang sundalo, Goyo. Isa kang aso.
Ano ba ang paggagamitan ko namin? Tahol, Goyo! Tahol! First of all, I'd like to thank the Good Journal for releasing the American soldiers under the castle. However, I cannot accept this letter from General Aguinaldo. He signed this letter as a president of the Republic, and there's no such thing. I can only recognize General Aguinaldo as a General Chief. Hindi niya matanggap ang liham mula kay General Aguinaldo. Nilagdaan niya ito bilang Pangulo, ngunit wala namang ganong bagay. Siya ay hinira-in-chief lamang ng ating revolutionary hukbo. Entonces, tenemos un problema. Tenemos a los todos prisioneros. Then we have a problem. We have to take back all the prisoners. And why is that? Bakit nga ba? El presidente Aguinaldo solo puede perdonar a los prisioneros como prisioneros presidente y no como general en jefe, como establece nuestra constitución. President Aguinaldo can only pardon the prisoners as a president, not only just a general-in-chief, as stated in Constitution. Nasa Constitution nga ba talaga yan? Huwag kang magulo, di ko rin alam. Very well. I'm officially accepting this letter with my deepest reservation. I think the best course that we could do is for all the Filipinos to surrender now. I never heard of any atrocities happening in Manila. You could surrender now and be useful to us. ¿Me estás pidiendo que sea un traidor y que renuncie a mi dignidad? You are asking me to be a traitor and give up my dignity. We can take care of this. No, it's all been taken care of. You know, at one point, you're going to admit that America is the best thing that ever happened to your country. You can translate this then. You're a guest of 8 Army Corps. You've been given a safe passage across the American lines, good for 24 hours. And after that, you're expected to leave the territory or you face arrest or prison. Pinabigyan tayo ng 24 oras upang umalis. Kundi aaros na nga tayo at ipukulong. Well, I'll be damned. After all their efforts, after all their bloodshed, they killed the real only general. The man who could make a difference, actually. That is exactly right, August. The one who actually have the courage to stand against us. The Filipinos are so quick to turn on their own. He was, I think, the bravest soldier they have, August, and now he's gone. Yes, and the most worthy one too, actually. Imagine that, killing the most who can make a difference and make a subjugator. Foolish. Such a foolish. Exactly, so that is why this is for Luna, the one who could have lived but never was. To the foolishness of the Filipinos and to their downfall. To their downfall. Ang paglipas ng mga araw, ang mga buwan ng kapayapaan ay dumadaan ng tahimik. Hindi pa natin alam na ang ating mga buhay ay magbabago. Ngunit, habang ang buhay ay patuloy, may isang anino na hindi nagkikita. Isang banta na unti-unting gumagapang. Walang nakakaalam na ang tadhana ng bayan ay malapit ng magbago. Isang bagong pwersa mula sa malayo ay dahang-dahang lumalapit. Ito ang buwan ng katahimikan, buwan ng hindi alam na darating na panganib. Nagdaan ang mga araw mula nang bumagsak si General Luna. Lalo pang mga naghihina mga pwersa ng mga Pilipino. Wala na kasing mga matibay na pinuno na magkakaisa at mag-uutos sa amin. Unti-unting nawawala ang aming pag-asa habang patuloy ang pagsulong ng kalaban. Mga kababayan, unti-unti na sinasakop ng mga Amerikano ang mga kalamitan.
General Aguinaldo, mahalaga pong balita. Mabilis na sumusulong ang mga Amerikano. Kailangan na po natin magpaplas. Tipunin ang mga tropa. Aatras tayo patuloy po din. Doon tayo gagawa ng panibagong tayo. Opo, General. Sundalo, panahon na para tayo ay lumaban. Huwag tayong sumuko hanggang kamatayan. Opo, General! Hanggang sa ating huling hininga. At doon nagtapos ang ating harapang laban. Si Goyo, ang batang general, ay nalagutan ng hininga sa gitna ng digmaan. Ang kanyang tapang ay walang kapantay, ngunit ang kanyang kapalaran ay natakda ng kanyang wakas. Ang ating pag-atras ay nauwi sa pagkatalo, at tila lalo pang lumayo ang pangarap nating kalayaan. Emilio, ang ating pagkatalo ay hindi dahil sa kakulangan ng tapang ng ating mga sundalo. Hindi rin ito dahil sa lakas ng ating mga kalaban. Tayo'y natalo dahil sa ating sariling pagkukulang. Ang maling pamumuno, ang kawalan ng pagkakaisa, at ang pagbibigay ng halaga sa sariling interes kaysa kapakanan ng ating bayan. Ang ating revolusyon ay nagkulang sa tunay na layunin. Ang mga makapangyarihan ay nagpatuloy sa kanilang pagkamakasarili, habang ang mga mahihirap ay nagsakripisyo ng lahat. Kung tunay tayong magmamahal ng ating bayan, dapat nating matutunan ang pagkakaisa at ang pagsasantabi ng pansariling ambisyon. Ang kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay sa digmaan, kundi sa kakayahang tumayo ng may dangal kahit sa harap ng pagkatalo. Ngunit Emilio, tandaan mo, ang laban para sa kalayaan ay hindi nagtatapos dito. Ito'y magpapatuloy sa puso ng bawat Pilipino hanggang makamit ang tunay na kasarinlan. At sa huli, ang ating pangarap na kalayaan ay natapos sa ganitong paraan. Isang panunumpa, isang pagsuko at isang sugat sa ating bayan na magtatagal sa kasaysayan. Ngunit ang pagkatalo ay hindi ang katapusan. Sa puso ng bawat Pilipino, ang apoy ng kalayaan ay patuloy na naglaglalagabi-agad. Ang laban ay magpapatuloy, hindi lamang sa armas, kundi sa paniniwala, sa pagkakaisa at sa pagmamahal sa ating bayan. Sa mata ng isang tunay na makabayang tulad ko, hindi ko malilimutan ang mga pangyayaring tulad ng Balangega Massacre noong 1901, kung saan pinagbabayaran ng ating mga kababayan ang kanilang tapat at pagnanais ng kalayaan. Habang nagsisilbing saksi sa brutal na pagpatay at pagbubusabos, nararamdaman ko ang sakit at galit sa bawat patak ng dugo na dumadaan sa ating mga katawan. Sa mga sumusunod na taon, ang labanan sa Budajo noong 1906 ay nagbigay daan sa matinding laban, isang patuloy ng hindi pagkatakot ng aming mga tao sa harap ng makapangyarihang kalaban. Sa kabila ng matinding laban,
Marami sa mga kababaihang Moro ang napakita na matinding tapang. Nagdala sila ng mga armas at nagbigay suporta sa kanilang mga kalalakihan sa protekta sa kanilang mga tahanan. Ito ay naging simbolo ng lakas at dedikasyon sa pagprotekta sa kanilang kultura at pamilya. Minsan, iniisip ko kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Ang buhay namin, ang mga sakripisyo ng bawat isa sa mga labanang ito. Ngunit sa bawat sugat at pagkatalo, hindi may tatanggi na sa huli, sa kabila ng lahat ng pighati, ang di mabilang na pagsubok na dumadaan ay nagpapatibay sa aming di mabilang na pangarap. Sa kabila ng digmaan at walang tigil na pagtatanggol sa kalayaan, hindi mapagkakaila na mayroong nagbago sa ating bansa. Ang mga pagbabago na ito ay sa tingin ko nakabubuti sa bayan. Ito ay dulot ng unti-unting pag-impluwensya ng mga Amerikano. Una ng pagpasagawa ng mga sementadong daanan, tulay at reles ng tren. Ang mga ito ay tumutulong sa mabilis at maayos na paraan ng makalakalan at negosyo sa bayan. Ang nakakabighani pa ay ang pagtatag ng mga pampolitikong edukasyon na nagbubukas ng pagkakataon para sa lahat ng Pilipino na makatanggap ng maayos at makatarungang pag-aaral. Ang aking naobserba ang pagbabago ng sistema ng edukasyon na kung saan ang wikang Ingles ang naging pangunahing turo sa paaralan, na napapakita ng matinding pagbabago mula sa pag-aaral ng wikang Espanyol. Bukod pa diyan, mayroon ding inalathala ng mga bagong leksyon at paksa ang mga Amerikano upang maging marunong na mga tao ang mga Pilipino sa mundo. Dito ko lamang tunay na pagtanto na mayroong ibig iparating at ipagbigay ang mga Amerikano sa atin. Tayo ay nalulung lamang sa ideyang kalayaan mula sa mga pananakop dahil sa naging karahasan natin sa mga Espanyol. Itay, sana ay matanggap mo ang liham na ito. May pagdududa ako kung matatanggap mo pa rin ito sa kabila ng mga digmaang nagaganap, o di kaya bakay mababasa mo na ito kapag patay na ako. Ang mga naging karanasan ko kasama nila General Luna at ni Goyo ang nagmulat sa akin na tayong mga Pilipino ay nagsusumikap na makamit ang kalayaan. Sa katunayan nga, sa tingin ko, tayo ay naging alipin ng kalayaan mismo. Maraming mga pakikibaka ang naganap sa ating bansa at marami rin ang nawala ng buhay. Gayunpaman, tay, masasabi ko lang na ang mga hamong ito ay hindi kailanman mahadlang sa mga Pilipino na makakita ng liwanag sa kadiliman, na makahanap ng pag-asa sa pagdudurusa at makakita ng kabutihan sa mga tao. At ang aking natutunan na hindi kailanman pagdududahan ang pagsipag at tiyaga sapagkat dito nagmula ang pag-asa na nagdugtong sa tapang na makamit ang mga pangarap. Bagamat tayo, sa aking trabaho na fotografiya, akin ding naranasan ang mga pangarap ng kapayapaan at kalayaan kasama ang mga matatapang na mga Pilipino. Itay, hanggang dito na lang po ako. Joven Hernando. Hoy! Anong oras na? Di ka pa uuwi? Patay!